Mga ka-express, humanda ka sa isa na namang kwento na ginulat ang mundo. Ang Gilas Pilipinas, muling isinusulat ang kasaysayan ng Asian basketball at ngayong may paparating na FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Isang malaking kaba ang bumabalot sa mga bansang Australia at New Zealand. At bakit? Dahil posible silang makasama sa tinatawag na Group of Death kasama ang Gilas. Isang grupo na hindi lang puno ng lakas, kundi puno ng kasaysayan, tensyon at matinding banggaan. Ito ang kwento kung paano ginulantang ng Gilas ang FIBA at paano natin muling isigaw ang puso sa buong mundo. November 2025 pa ang unang window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Pero ngayon pa lang, usap-usapan na ang posibleng pagbuo ng grupo. Sa darating na May 13, gaganapin sa Doha, Qatar ang draw ceremony na magdetermina kung sino-sino ang magsama-sama sa bawat grupo. Pero eto ang masaklap at sabay nakakakaba. Ang Gilas Pilipinas kasama ang South Korea inilagay sa pot 5. Ibig sabihin, posibleng makasama natin ang mga powerhouse teams na galing sa pot 1 at pot 3. At sino ang nandoon? Australia, Japan, China at New Zealand. So mga ka-express, just imagine this. Isang grupo na posibleng binubuo ng Australia, rank number 7 sa buong mundo, New Zealand, rank number 22, at Pilipinas. That's a group na kahit sinong basketball analyst na tatawaging Group of Death. That's a group na kahit sinong basketball analyst ay tatawaging Group of Death. Hindi lang dahil sa lakas, kundi dahil sa matinding rivalry at kasaysayan na dala ng bawat kupunan. At balikan natin ang isa sa mga pinaka-controversial at pinaka-hindi malilimutang eksena sa kasaysayan ng Gilas, ang July 2, 2018 brawl sa Philippine Arena kontra Australia. Isang araw na dapat sana'y puro basketball lamang, pero nauwi sa rambulan, ejection at international headlines. Na-ban ang ilang players, na-fine ang mga federation at ang image ng Gilas na balot ng kontrobersiya. Pero higit pa doon, naitanim ang isang matinding tensyon sa pagitan ng Australia at Pilipinas. At mula noon, bawat sagupaan ng dalawang bansa ay parang ticking time bomb, puno ng emosyon, puso at pressure. At ngayong may posibilidad na magkita muli sa group stage, masasabi nating hindi lang ito laro, ito ay isang unfinished business. At hindi rin natin pwedeng baliwalain ang Tall Blacks ng New Zealand. Sa FIBA Asia Cup Qualifiers, 2 beses na tayong nagharap, isang panalo, isang talo. Matagal nang sinasabi ng mga eksperto na ang New Zealand ay dark horse sa Asia. Kahit technically, ay galing sila sa Oceania region. Malalaki, mabilis, disiplinado at may sistema. Pero alam niyo ba mga ka-express, bawat laban ng Gilas kontra New Zealand ay parang chess match, puno ng strategy at hustle. Kaya kapag sila ay nakasama sa group stage, siguradong hindi lang tayo ang kakabahan. Baka pati sila dahil kilala na nila ang puso ng mga Pinoy. At sa darating na August, muling magtatapat ang Gilas at New Zealand sa FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Isang sneak preview sa posibleng banggaan sa qualifiers. Excited ka na ba mga ka-express? Kung may isa pang team na ayaw tayong makasama, yan ay walang iba kundi ang China. Bakit kamo? Sa Asian Games lang naman natin sila tinalo sa semifinals. Oo, yung laban na pinanood ng buong Asia kung saan sinilyuhan ng Gilas ang kanilang gold medal run. Isang moment na ginulantang ang buong Chinese basketball world sa loob mismo ng kanilang teritoryo, nabasag ang kanilang pride, at mula noon, tahimik pero ramdam ang tensyon sa pagitan ng Gilas at China. Kaya kung mapunta tayo sa parehong grupo, asahan mong maglalaban muli ang pride at redemption. Sa ganitong backdrop, hindi malabong isipin na kahit China, kahit malalakas sila, ay maiilang kung makakasama ang Pilipinas sa grupo.
So bakit tinatawag na group of death ang posibleng grupo na ito? Simple lang. Imagine this: Australia, New Zealand, China at Pilipinas. Tatlong top tier teams at isang gila squad na may something to prove. Kung sino man ang mapunta sa grupong ito, bawat laro ay parang championship game. Walang pahinga, bawat galaw, bawat pasa, bawat tira, may kabuntot na pressure. At ayon sa format, may 6 na qualifying windows: November 2025, February 2026, July 2026, November 2026, February 2027, and July 2027. Home and away format. 2 laro kada window. Ang top 3 teams sa bawat grupo ay uusad sa second round. So ibig sabihin, kahit isang talo ay pwedeng magbago sa kapalaran. Kaya crucial ang bawat laban. At tandaan, sa second round, bababa ito sa 2 grupo at muling kukunin ang top 3 teams para makapasok sa FIBA World Cup. Kaya kung hindi magiging handa ang gila sa simula pa lang, baka wala ng next step. Pero kung makakalampas tayo sa group of death, alam mo, ibang klaseng gulat na naman ang ibibigay natin sa mundo. Well, hindi nalingid sa mga mata ng international scouts na ang Gilas ay hindi na katulad ng dati. Mas matangkad, mas athletic, at mas exposed sa mga global competition. Kai Soto, AJ Edo, Carl Tamayo, Dwight Ramos, eto ang mga batang tigre na unti-unti nang kinikilala sa iba't ibang liga sa mundo. May system na, may gilas pa. Kaya hindi na nakakagulat na ang mga bansang dating kampante ngayon ay tahimik pero alerto. Kinakalkula na nila ang posibleng senaryo kung paano nila tatalunin ang gilas. Australia, mag-iisip ng mas malalim sa kanilang rotation. New Zealand, alam nilang hindi pwedeng basta-basta. China, patuloy na nagre-rebuild dahil sa epekto ng pagkatalo nila sa atin. Sa mga ka-express, ang takot ay hindi laging hayag. Pero nararamdaman yan sa galaw, sa diskarte at sa pag-aaral ng kalaban. At kung isa ka sa mga bansang pwedeng makasama ng Gilas sa group of death, malamang hindi ka na makatulog ng mahimbing. At ngayong papalapit na ang draw, isang panawagan lang ang gusto nating isigaw. Handa na ba ang Pilipinas? Mga ka-express, abangan ang susunod nating kwento dahil dito lang sa Express Info, bawat kwento ay ginulat ang mundo.